Naglakad siya papasok sa skyscraper na nanginginig ang mga kamay at suot ang segundamanong sapatos. Umaasang magkaroon ng isang pagkakataon. Ngunit natawa ang receptionist nang marinig ang apelyido niya. Monroe, anak ng isang janitor. Halos ihatid na siya ng security palabas bago pa man siya makaupo. Ang panayam ay naging isang sakuna hanggang sa pumasok ang CEO. Galit na galit dahil sa isang krisis na hindi kayang lutasin ng sinuman. At sa sandaling iyon, ang anak na babae ng janitor, pinahiya, tinanggihan, at hindi pinansin, ay tumayo at gumawa ng isang bagay na nagbabago sa lahat. Si Marilyn Monroe ay nakatayo sa labas ng matayog na gusaling salamin. Nakakapit sa kanyang dibdib ang isang pagod na leather folder. Ang kanyang sapatos ay may sira. Ang kanyang blazer ay hiniram lamang. At ang kanyang puso ay tumitibok sa bawat segundong lumilipas. Tumingala siya sa mga gintong letra sa dingding. Maliwanag, Tech Innovations. Ito na ang lugar kung saan maaaring magsimula o tuluyang magunaw ang kanyang kinabukasan. Sa loob ng kanyang folder ay isang resume na natype niya sa pampublikong aklatan at naiprint gamit ang mga bariyang na malimos niya mula sa mga kapitbahay. Ngunit ang kanyang tunay na mga credential ay hindi nakikita. Ilang taon niyang pinanood ang kanyang ama habang nagtatrabaho ito sa gabi bilang janitor ng gusaling ito. Mga taon ng paglutas ng problema gamit ang mga napkin na papel, pag-aayos ng mga sirang gamit sa bahay sa paraang likha ng sariling diskarte, mga kasanayang hindi itinuturo sa paaralan. Sa paghakbang niya sa mga pintuang salamin, ang malinis na marmol na sahig ay sumasalamin sa bawat nababalisa niyang hakbang. Tumingala ang receptionist at nawala ang ngiti niya habang sinusuri ang sapatos ni Marilyn, ang kanyang damit at ang pagod na folder na dala ng kanyang boses ang tamis na may halong panlalait. Pwede ba kitang tulungan? Magalang na sagot ni Marilyn. Mayroon akong 10:30 na panayam para sa kondisyon ng junior analyst. Nagtaas ng kilay ang receptionist. Anong pangalan? Marilyn Monroe. Sumunod ang isang malamig at mahabang katahimikan. Ang ibig mong sabihin ay ang anak ni Chuck Monroe, ang janitor? Malakas at puno ng panunuya ang boses ng receptionist, sapat upang marinig ng dalawang lalaking nakasuot ng mamahaling suit na nasa malapit. Tumawa pa ang isa sa kanila bago pa makapagsalita si Marilyn. Biglang lumitaw ang isang security guard sa gilid ng lobby. Sumandal ang receptionist at may ibinulong habang hindi inaalis ang titig kay Marilyn. Humakbang ang gwardiya na may mapagtaboy na tindig. May panayam ako, mariing sabi ni Marilyn. Pilit pinapatatag ang kanyang tinig. Look, ani ng receptionist. Balik ang mapait ng ngiti. Ito ay isang corporate building. Hindi ito bukas para sa mga paglilipot. Hindi ako narito para mamasyal. Tugon ni Marilyn. Mas matatag. May interview ako. Suriin mo ang listahan. Ngunit bago pa makumpirma ng kahit sino, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw mula sa pasilyo sa likod ng reception. Nasaan ang analyst na makakalutas ng krisis sa ulat na ito? Mayroon tayong board meeting sa loob ng 2 oras at walang nakakaintindi sa mga numerong ito. Tatahimik ang buong lobby. Isang matangkad na lalaking nakasuot ng navy blue na suit ang lumabas. Kita sa muka ang pagkadismaya. Si Douglas Blake, ang CEO mismo. Makaway siya ng isang makapal na folder sa ere. Wala akong pakialam kung sino ang makakalutas nito. Intern, janitor, aso, gawin lang ninyo.
At sa sandaling iyon, humakbang si Melin. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit nakatutok ang kanyang mga mata sa CEO. Pwede ko pong subukan. Mahina niyang sabi. Nanlamig ang silid. Nabalot ng katahimikan ang buong labi habang umaalingaw-ngaw pa sa hangin ang mga salita ni Melin. Pati ang security guard ay natigilan. Biglang lumingon si Douglas Blake at tinitigan siya. Halatang naguguluhan sa tapang at kumpiyansa sa kanyang boses at nagulat sa kanyang kapanghasan. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Napako ang tingin sa murang sapatos, sa kabadong pagkakahawak sa folder at sa determinasyon sa kanyang mukha. Ikaw? Halos matawan niyang tanong. Sino ka? Ako po si Marilyn Monroe. Naka-schedule po ako para sa isang interview ngayon, pero naniniwala akong mas mahalaga ito. Tumaas ang isang kilay ng CEO, tila naaaliw sa kakatuwang pangyayaring ito. Sa tingin mo, mareresolba mo ito? Ang ulat na ni hindi may paliwanag ng mga senior analyst ko. Mga taong may MBA at kumikita ng 6 na numero kada buwan. Tumango si Melin kahit na parang sasabog ang kanyang dibdib sa kaba. Wala po akong degree, pero pinag-aralan ko ang bawat open source report na inilabas ng kumpanyang ito. Tinulungan ko ang aking ama na dinisin ang gusaling ito sa loob ng maraming taon. Kilala ko ang layout ng inyong data dashboards nang mas mahusay pa sa mga junior analyst nyo. Napakunot ang noo ni Douglas. Muling nagulat. Bigyan nyo lang po ako ng 5 minuto. Nagtipon ang ilang empleyado sa paligid. Makita ko ano ang susunod na mangyayari. Kumuha si Melin ng panulat at nagsimulang magsulat ng mga tala. Mabilis na tinahak ang mga pahina ng ulat na tila isang bihasang siruhano. Sa labas ng mga dingding na salamin ay nagbubulungan ng mga osisero. Sino siya? Anak siya ng janitor. Sinasayang lang niya ang oras ng lahat. Ngunit sa loob, lalong bumilis ang kilos ng mga kamay ni Melin. Napansin niya agad ang butas sa ulat, isang mali sa inaasahang takbo ng gastos, at isang nawawalang variable sa chain ng supply ng hilaw na material. Lumaktaw ng isang data flag ang orihinal na spreadsheet na naging sanhi ng sunod-sunod na error sa lahat ng kasunod na chart. Gumamit siya ng lapis at isinulat ang isang modelo ng pagwawasto. Binanggit niya ang 2 ulat mula sa nakaraang taon at gumawa ng isang magaspang na kalkulasyon sa loob lamang ng 4 na minuto. Tumayo siya at naglakad pabalik kay Douglas. Hawak ang papel kung saan nakasaad ang kanyang sagot. Ang presyo ng quarter ay batay sa mga pagpapalagay na hindi maaasahan. Kung iwawasto mo ang formula dito at muling i-apply ang material na modelo ng input, ang mga numero ay magre-realign. Ibinigay niya ang papel sa CEO. Sinulyapan ito ni Douglas. Pagkatapos ay agad na tinawag ang kanyang katulong. Suriin mo ito ngayon. Sa loob lamang ng ilang segundo, inihambing ng katulong ang mga tala ni Melin sa orihinal na file. Nanlaki ang mga mata nito. Tama siya. Ganap na tama. Muling tumingin si Douglas kay Melin. Ngayon ay hindi na may aliw kundi may gulat at pagkabilib. Anong sabi mong pangalan mo? Marilyn Monroe. Kalmado niyang sagot habang tinititigan siya nito ng matagal. Kansilahin ang natitirang mga interview ngayon. Utos niya sa receptionist. Napalitan ng pagkamangha ang mapanghusgang tingin ng receptionist habang tahimik niyang pinagmamasdan ng dalawa. Ipaliwanag mo sa akin kung paano mo ito naisip. Hiling ni Douglas. Huminga ng malalim sa Melin. Ginugol ko ang hindi mabilang na oras sa pag-obserba ng mga data trend, pagbabasa ng mga ulat, at pag-aaral sa pamamagitan ng karanasan. Hindi formal na edukasyon. Walang formal na degree. Walang background sa negosyo. Pero nalutas mo ang isang bagay.
na hindi kinaya ng pinakamahusay kong tao. Bakit? Tanong ng CEO. Bahagyang ngumiti si Maylene. Hindi inalis ang tingin. Lumaki ako sa gusaling ito. Nakita ko ang trabaho sa likod ng mga eksena. Ang mga hindi napapansing detalye na maaaring bumuo o sumira sa isang kumpanya. Itinuro sa akin ng aking ama na walang problemang masyadong malaki kung paghihiwalayin mo ito at hahanapin ang pinakamaliit na hindi pagkakapare-pareho. Tinapik ni Douglas ang silid gamit ang titig. Pagkatapos ay tumigil at tumingin kay Maylene. Maylene, nais kong mag-alok sa iyo ng isang posisyon. Hindi bilang isang junior analyst, hindi rin bilang isang intern. Nais kong pamunuan mo ang isang espesyal na kupunang proyekto na nakatuon sa kawastuhan ng data at paglutas ng problema. Napahinto ang paghinga ni Maylene. Higit pa ito sa kanyang pinakamalaking pangarap. Ngunit may bumigat sa kanyang dibdib. Sir, pinahahalagahan ko ang alok, pero hindi ako sigurado kung handa na ako para sa ganong kalaking responsibilidad. Marami pa akong kailangang matutunan. Ngumiti si Douglas. Ngayon pa lang sa kauna-unahang pagkakataon. Hindi ko kailangan ng pagiging perpekto. Kailangan ko ng sariwang mata, sariwang ideya. Gusto kong patunayan mo na ang tunay na talento ay hindi nasusukat sa degree o estado sa buhay. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok ang mga senior analysts na nakarinig ng pag-uusap. Mapuputla ang kanilang mga muka habang tahimik na humaharap sa CEO. Malinaw ang paninindigan ni Douglas nang lingunin niya sila. Nabigo niyo ang kumpanyang ito sa simpleng kawalan ng atensyon sa mga pangunahing kaalaman. Kaya bibigyan ko ng pagkakataon ang isang tao na may determinasyon at pananaw para ayusin ang hindi niyo nagawa. Tumingin si Maylene sa paligid ng silid. Puno ng mga matang nag-aalinlangan. Pero sa kabila ng takot, naroon ang nagdiningas na pag-asa. Salamat po, sir. Hindi ko kayo bibiguin. Tumango si Douglas. Kita sa mukha ang bagong respeto. Mabuti. Bukas, simulan mo na ang iyong unang proyekto. Habang palabas si Maylene sa silid, hindi tiyak ang landas sa harap niya. Pero isang bagay ang sigurado. Magbabago na ang kanyang buhay magpakailanman. Kinaumagahan, ang buong gusali ay puno ng mga pulong-bulungan. Ang ilang mga empleyado ay umiwas ng tingin, habang ang iba naman ay lantaran siyang tinititigan habang si Maylene ay muling tumapak sa parehong labi kung saan dati naghihintay ang kanyang ama habang nililinis ang marmol na sahig. Ngayon, nakasuot siya ng hiniram na blazer mula sa kapitbahay. May hawak na maliit na kwaderno at may apoy sa puso. Isang tapang na mas malakas pa sa kanyang kaba. Sumakay siya sa elevator patungong ika-22 palapag sa executive floor. At paglabas niya roon, agad siyang sinalubong ng malamig ngunit kumpirmadong presensya ni Douglas Flake. Hindi ko pinagsisihan. Ang sabi nito, malamig pero... Sa loob ng boardroom, 5 miyembro ng kupunan ang naroroon. Mga eksperto sa data, isang direktor sa pananalapi, isang junior executive, at ang mismong analyst na nagkamali ng ulat. Hindi mabasa ang kanilang mga ekspresyon, ngunit ramdam ang tensyon sa hangin. Matigas ang tinig ni Douglas nang ipakilala siya. Ito si Maylene Monroe. Siya ang mangunguna sa Accuracy Task Force. Nakuha niya ang posisyong yan, hindi dahil sa titulo, kundi dahil nakita niya ang hindi niyo nakita. Natahimik ang silid, ngunit kapalit ng panlalamig ay ang unti-unting pag-usbong ng pag-uusyoso. Tumayo si Maylene sa harap ng whiteboard. Mga kamay niyang medyo nanginginig, ngunit ang tinig ay malinaw at buo. Alam kong hindi ako mukhang kabilang dito. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ako ang pinili. Pero hindi ako narito para palitan kayo.
Narito ako upang ayusin ang mga bagay na hindi napapansin. Dumating ako upang matuto, mag-ambag at patunayan na ang katalinuhan ay hindi nasusukat ng resume. Ibinahagi niya ang kanyang plano. Hindi ito perpekto o pino, ngunit ito'y matapang, makabuluhan at may direksyon. Habang nagsasalita siya, kapansin-pansing nagpalitan ng tingin ng ilang miyembro ng kupunan. Hindi na may pag-alinlangan, kundi may pag-unawa. Pagtapos ng pagpupulong, lumapit ang isa sa kanila at marahang nagsabi, "Nakita mo ang hindi ko nakita." Ngumiti si Melin at tumango. That took guts. Ang mga pagkakamali ay nangyayari, ngunit ang mahalaga ay kung paano natin sila hinaharap. Pagsapit ng tanghali, sinimula na ng pangkat ni Melin ang unang proyekto sa muling pagkakalibrate ng data sa ilalim ng kanyang pamumuno. Hindi siya basta-basta sumusunod sa mga utos. Nagtatanong siya, nakikinig at nagmumungkahi ng mga ideya na ikinagulat ng grupo dahil sa linaw at talas ng kanyang pag-iisip. Unti-unti, nakuha niya ang kanilang paggalang. Hindi sa pamamagitan ng paghingi nito, kundi sa pagpapakita ng katalinuhan at dedikasyon sa bawat sandali. Nang gabing iyon, habang unti-unting nagsasara ang opisina at nag-iimpake na ang mga empleyado, nakatayo si Douglas sa bintana ng kanyang opisina. Tahimik na pumasok ang kanyang katulong, si Melin ang magpe-present. Nagulat ang sekretary. "Bago pa siya, sir." "Siya ang kinabukasan," sagot ni Douglas nang walang pag-aalinlangan. "At kailangang makita ito ng board." Habang bumababa si Melin sa elevator, pagod ngunit kumikinang ang kanyang muka sa tahimik na pagmamalaki. Dumaan siya sa receptionist na minsang nagsabing maghintay siya sa labas. Napahiya ang babae at mahinang naisip. "Hindi ko alam." Tumigil si Melin, numiti at mahinahong tugon. Karamihan sa mga tao, sa simula ay ganoon din. Sa pag-alis niya, bumulong siya sa sarili. Ako ay kabilang. Pagkalipas ng 2 araw, ang executive boardroom ng Brightech Innovation ay nagniningning sa pinakamakintab na kahoy at malamlam na ilaw. Tahimik na nakaupo ang 15 pinakamakapangyarihang stakeholder. Hindi mabasa ang kanilang mga ekspresyon. Si Melin Monroe ang nakatayo sa harap ng mikropono. Bahagyang nanginginig ang mga kamay habang inaayos ito. Ramdam niya ang bigat ng sandali. Pilit pinipigilan ng kabog ng dibdib. Ang mga miyembro ng lupon ay nagpalitan ng tingin. May ilan na puno ng pag-aalinlangan. Ang iba ay may bahagyang libangan. Handa na silang marinig ang kanyang presentasyon. Sa wakas, nagsalita si Douglas. "Ito si Melin. Ipapakita niya ngayon ang mga natuklasan niya. Iminumungkahi kong makinig kayo ng mabuti." Humakbang si Melin pasulong. Tumitibok ang puso niya, pero malinaw ang mga mata. "Magandang umaga. 2 linggo na ang nakalipas. Ang inyong mga ulat sa quarterly ay nagpakita ng pangakong paglago. Ngunit ang tila progreso ay batay sa isang projection na may depekto. Isang pagkakamali na maaaring magdulot ng malaking gasto sa kumpanya kung hindi ito agad may tama. Nandito ako upang ipakita kung paano ito aayusin." Habang nagsasalita siya, lumakas ang kanyang boses at sa screen ay dumadaloy ang mga numero ng malinaw at may layunin upang maiwasan ang mga bulag na epekto sa hinaharap. Sa loob ng 30 minuto, walang isang bulong sa silid. Nang matapos siya, may katahimikan. Isang miyembro ng board ang lumapit. Pinipigilan ang kanyang mga daliri at nagtanong, "Saan ka nagtapos?" Tumigil si Melin at sumagot, "Hindi ako nagtapos. Itinaas ako sa gusaling ito. Ang aking ama ay nagtrabaho dito bilang janitor sa loob ng 28 taon. Itinuro niya sa akin ang disiplina. Ang natitira ay itinuro ko sa aking sarili.
Isang rifle ng sorpresa ang kumalat sa silid. Tumayo si Douglas. Magaling ang kanyang edukasyon. Ang parehong sahig na nilalakaran ng iyong sapatos araw-araw. Nakita ko na ang libu-libong mga resume sa aking buhay. Ngunit wala sa kanila ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay ang resulta. Tahimik na ipinagkaloob ng lupon ang kanilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay tumayo ang chairman. Tinatanggap namin ang iyong panukala at aprubahan namin ang pagtatag ng isang bagong departamento sa ilalim ng iyong pamumuno. Data, katotohanan at kawastuhan. Namula si Melin sa saya. Sa ilalim ng aking pamumuno, tumango si Douglas. Mabisa ka agad. Nakamit mo ito. Habang umaalis siya sa boardroom, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang ama ang dumating. Paano ito nangyari? Ngumiti siya, may luha sa mga mata at nag-text pabalik. Dahil sa iyo, ama. Salamat. Sa palagay ko, na-promote lang ako. Kinaumagahan ng gabing iyon, tumayo si Melin sa labas ng Brightech. Nakatingin sa matayog na gusali na dati tila napakalayo sa kanya. Dumadaloy sa kanyang isipan ang alaala ng kanyang ama na may sakit na paa, ngunit may tahimik na dignidad na naglalakad sa mga pintuang iyon taon-taon. Hindi niya kailanman hindiling ang respeto. Nabuhay siya ng may layunin, may paninindigan. Pagdating ng kanyang